isang uri ng relihiyon kung saan ang sumasamba ay mga taong maitim ang mudi at kampon ng dilim. Mga walang kaluluwa na walang pakundangan sa pagsasabog ng lagim. May paraan kaya upang wakasan ang lagim na hatid ng voodoo. Narito ang unang bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang voodoo. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Ngayong gabi, mapapakinabangan ko ang aking pagiging voodoo priest at panatikong mananampalataya sa voodoo. Ngayong nakapagsagawa na ako ng nararapat na ritual at nakaluhod na akong nakadipa ang mga kamay sa harap ng baligtad na krus na napalilibutan ng mga nakatirik at may sinding itim na kandila. Uusaling ko na ang nararapat na orasyon para maggamit ko ang kapangyarihan ng kayuma, ang kapangyarihan ng voodoo. Divina? Divina? Tay? Oh, Tay. Pasensya ka na, anak. Kalaliman ng gabi, kinising kita. Okay lang po. Bakit po? Nagising kasi kung wala sa tabi kong nanay mo. Wala rin siya sa loob ng bahay at sa bakuran. Umalis po si inay? Umalis siya lang, hindi nagpapaalam sa akin. Bagay na hindi niya dating ginagawa. Saan po kaya nagpunta si inay? Anak, tulungan mo ko. Hanapin natin ang nanay mo. Opo, Tay. Nay! Sabel! Nay! Sabel! Oh, Sabel, Rupo. pasok ka. Kanina pa ako naghihintay sa pagdating mo. Alam mo, darating ako. Oo. Kaya kanina pa ako naghihintay sa'yo. Mula nang makita kita, hindi ka na nabulas sa utak ko. Ikaw rin, Rupo. Ewan ko, hindi ko maintindihan. Pero mula na makita tayo, hindi ka na rin alis sa isip ko. Pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa, Sabel. Bawat araw, bawat gabi, basta't kumagat ang dilim, pumapasok ka na sa isip ko. Napakaganda mo, Sabel. Rupo, Matagal na akong nagpapantasya sa'yo. pero may asawa na ako. Diba ngayon, tayo na magsasama. Paano si Dario? Huwag mong problemahin ang asawa mo. Iniwan mo na siya, ha? At hihiwalayan mo lang. Pero hindi siya papayag na magkahiwalay kami, Rufo. Hindi kanya mababawi sa akin. Oh, Rufo. Huwag kung ano-ano inaalala mo, Sabel. Gantihan mo mga yakap. Halik ko. Magpakaligaya tayo. Oo. At magsasama na tayo sa habang buhay. At sino magtangkang bumawi sa akin sa iyo ay madidisgrasya. Mamamatay. Oo.
Oo, Rufo. Hindi na ako hihiwalay sa'yo. Magsasama na tayo habang buhay. Dario, Madam Nitang, bakit ka napapailing? nababasa ko sa mga barahang inilapag ko sa mesa. Mabigat ang problema mo. Mabigat ho talaga. Matapos ang gabing umalis ng walang paalam ang asawa ko, inanap na namin siya ng anak ko kung saan-saan. Ipinagtanong namin kung kani-kanino, pero walang makapagsabi sa amin kung nasaan si Isabel. Kaya naparito ako sa'yo bilang faith healer. Baka matulungan mo akong malaman kung nasaan ang asawa ko at mapauwi siya. Wala ka kamong alam na dahilan para umalis yung misis mo? Wala ho, madam. Hindi naman kami nag-aaway. Wala kang napuna bago siya umalis? Maalala ko, may mga araw na kapag kumagat ang dilim, natitigilan siya. Ha? Parang nag-iisip siya ng malalim na hindi daw niya maintindihan kung bakit. Nababasa ko rin sa mga baraha. Walang problema sa iyong asawa. Pero bakit siya umalis sa amin, madam? At bakit hindi na siya nakauwi? Mahigit 1 linggo na. Yan ang sisikapin kong malaman. Pero unahin ko muna na alamin kung ang asawa mo ba'y buhay pa o patay na. Kahit ang ilang kaibigan kung nakatira dito sa liblib na lugar ng aming kabarangay, pinuntahan ko na pero walang makapagsabi sa kanila kung nasa ng inay ko. Ha? Parang namumukhaan kong babae yun na nasa bukana ng kaingin at may hilang kambing. Nay! 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 Kayo nga po! Salamat! Salamat na nakita ko rin kayo! Bitiwan mo ang braso ko! Nay! Kahit po may nakatalukbong na bandana sa ulo ninyo, hindi po maaaring hindi ko kayo makilala. Bakit po kayo umalis sa atin? Ba't hindi na po kayo umuwi, Nay? Sabi na bitawan mo ko! Nay! Nay, umuwi na po tayo, Nay! Yan ka na! Nay! Nay, sandali lang po! Huwag kayong umalis, Nay! Ba't umiiwas kayo sa akin? Saan kayo pupunta? Nay! Inay! Nay! Nay! Hanggang dyan lang kayo sa harap ng bahay ko. Rufo, kaibigan, Di kita kaibigan! magkabarangay tayo. Nananahimik ako rito sa kaingin ko. Huwag niyo akong guluhin. Wala po kaming balak manggulo sa inyo. Huwag niyong gambalain ang aking pag-iisa. Ang aking pananalangin. Sapagkat tuwing bago kumagat ang dilim, nananalangin ako. Hindi ka nag-iisa sa bahay mo, Rufo. Nasa inyo po ang inay ko. Ha? Wala akong alam sa sinasabi niyo. Nakita raw ng anak ko na pumasok sa bahay mo kaninang asawa ko. Hindi totoo yan. Nagsosolo ako rito. Malis na kayo. Hindi kami magpipilit ng anak kong pumasok sa bahay mo. Pero palabasin mo ang asawa ko. Iuwi na po namin ang inay ko. Sinabi na wala rito ang hinahanap niyo! Malis na kayo. Na, Pag hindi, magkakagulo tayo. Magkakamatayan tayo! Rufo! Chief, kahit anong pakiusap namin ng anak ko, ayaw palabasin ang kabarangay namin ng asawa ko. Kaya naparito na po kami ng itay ko sa presinto at humingi ng tulong sa inyo. Huwag kayong mabahala. Tulungan niyo po sana kaming mabawing asawa ko. Kung totoo ang isinumbong nyo ng anak mo, gagawin namin ng mga tauhan ko ang dapat gawin para mabawi ang asawa mo sa taong nagtatago sa kanya, sa ayaw at sa gusto niya. Rufo,
Bakit binudburan mo ng itim na pulbos sa buong katawan ko? Inaasahan ko lang pagdating dito sa bahay ng mga taong magpipilit na agawin ka sa akin, Isabel. Oh, Rupo, mayroong mga pulis sa labas ng bahay. Ako bahala. Dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang kikilos. Huwag kang kikibo, ano man ang mangyari. At mag-oorasyon ako. Opo. Rufo? Rufo Grado? Tuloy! Bukas yung pinto. May sumbong na nakarating sa amin na may tinatago ka raw na babae rito. Kaya may dala kaming search warrant. Oh, walang problema, Chief. Maghanap kayo hanggang gusto nyo. Talagang hahanapin ko ang asawa ko. Para maiuwi ko sa amin. Uy! At sumama ka pa sa kanila, ha, Dario? Kapag nakita ko si Isabel, mananagot ka sa batas sa salang pang-hostage sa asawa ko, Rupo. Isabel! Isabel! Men, Sir. Sir, wala kami nakitang ibang tao sa bahay nito eh. Nakita, sir. Walang babae rito. Nag-isa lang ako ito sa bahay niyo, sir. Rupo, saan mo itinagong asawa ko? Saan? Bitiwan mo ko. Dario, huminahon ka. Chief, baka pinatay niya ang asawa ko. At itinagong bangkay para mapaglalangan niya ang batas. Pero wala tayong katibayan sa paratang mong yan. Wala akong itinatago, Dario. Kahit pa ulit kayong maghanap ng mga pulis dito sa bahay ko, hindi nyo makikita si Isabel. Wala rito asawa mo. At hindi ko alam kung nasaan siya. Isabel! Isabel! Dario! Rupo, katakata ka. Paano hindi ako nakita ni Dario at ng mga pulis kanina? Gayong, narito lang naman ako sa tabi mo habang pinaghahanap nila ako rito sa bahay mo. Ang pulbos na itim na ibinudbud ko sa buong katawan mo, Isabel. Naging mabisa yun matapos akong mag-orasyon. Makapangyarihan ka? Dahil sa voodoo. Oo, kaya lalo ako napapahanga sa iyo, Rufo. Marami pa akong kapangyarihang matutuklasan mo sa patuloy nating pagsasama, Isabel. Dahil maraming kapangyarihan ang voodoo. Mga kapangyarihang mabagsik at kahindik-hindik. Halika nga. Oh, Nakita mo, Dario? Kusang nalaglag ang isang baraha habang nagbabalasa ako at nananalangin. Madam Nitang, ano ibig sabihin niyan? Buhay ang asawa mo. Salamat. Pero, Ah, hindi mo siya mapapauwi sa inyo. bakit ho? Si Isabel ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng gayuma. Gayuma. Gayuma ng voodoo. Rufo, Alam kong kanina mo pa ako palihim na minamatyagan dito sa likod bahay, Chief. nakita ko lahat ng ginagawa mo. Tuwing bago ko magatang dilim, ginagawa ko rito. Nagtitiri ka ng mga itim na kandila sa palibot ng baligtad na krus. Dito ako nananalangin. Kakaiba ang ginagawa mo. Talagang kakaiba ang pananampalatayang voodoo. At may mga botelya ka pa ng langis. Mga voodoo supplies yan na ibinebenta ko, Chief. May bumili naman kaya niyan. Para sabihin ko sa iyo, Chief, ang aking mga voodoo supplies ay parang hotcake ang benta. Lalo na sa mga depressed areas. Sa mga lugar na maraming tao ang nagugutom at naghihirap. Kaya naghahangad silang guminawa. Kahit sa illegal na paraan? Hindi maihahanay ang voodoo supplies ko sa mga bawal na gamot, Chief. Rufo, Hindi mo ako maaaring pakialaman o pagbawalan sa ginagawa ko. Ang voodoo worship ay isang uri ng reliyon
Papaano ipagbabawal ang reliyon sa isang bansang demokrasya gaya ng ating bansa? May punto ka. Pero binabalaan kita. Sa sandaling magkaroon ako ng ebidensya na gumagawa ka ng iligal, mananagot ka sa batas. Ha? Sige, dyan ka na. Ikaw ang tumigil sa lihim na pagmamanman sa akin, Chief. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, magiging biktima ka ng bagsik ng kapangyarihan ng voodoo. Chief, wala akong tiwala kay Rufo. Pareho tayo, Dario. Halata kong may tinatago siya. Kaya nagbalik ako rito sa presinto. Kaya nga kapag may pagkakataon ako, palihim ko siyang minamanmanan. Alam mo, ayon sa faith healer na nilapitan ko, ginayuman ni Rufo ang asawa ko. Malalaman rin natin yan. Chief, Oh. pwede bang sa susunod mong pagmamanman sa kanya, sasama ako? Hindi, huwag na. Baka matulungan kita. Peligroso ang taong gaya ni Rupo. May mga lihim siyang kapangyarihan. Hindi ako natatakot sa kanya. Dario, ipaubaya mo na sa aming mga otoridad ang paghahanap sa nawawala mong asawa para hindi malagay sa panganib ang buhay mo. Tay, kanina ko pa napapansin na hinahasan niya yung kutsilyo. Sinisiguro ko lang na talagang matalas na ito, Divina. Para hindi ako madehado sa paghaharap namin ni Rufo. Sabi niyo ayaw na kayong isama ni Chief sa paghahanap kay Inay. Oo nga. Kaya kikilos akong mag-isa. Tay! Naniniwala ako sa iyo, anak. Totoong nakita mong pumasok ang inay mo sa bahay ni Rufo. Malamang po, naroon pa si Inay hanggang ngayon. Kaya nga magsasagawa ako ng sarili kong pagkilos para mabawi kong inay mo. Sumama po kaya ako sa inyo. Huwag na. Mag-uusap kami ng lalaki sa lalaki ng gumagayuma sa inay mo. At kung magkakainitan kami, hindi ko siya uurungan. Patay kung patay. Wala kang sawa, Rufo. Sa ganda mo yan, kailan mo hindi kita pagsasawang ang kinin. Ayop na, Rufo! Ang asawa Si Dario. Sabel! Lumayo ka sa kanya. Rufo, tulungan mo ako. Sasama ka sa akin pauwi. Hindi! Papawiin kita sa kampo ng demonyong yan. Itiwan mo! Ito ang asawa mo, Dario. Bitiwan mo siya. Ha? Hindi na ako sasama sa iyo! Ayaw na sa'yo, Isabel. Ako na ang gusto niya. Hindi. Ginayumang mo lamang siya kaya nahumaning siya sa'yo. Hayop ka! Hoy, hindi mo ko kayang sindakin sa patalimong yan, Dario. Pabayaan mong maiuwi ko sa Sabel kung ayaw mong patayin kita. Hindi mo mababawi sa akin ang asawa mo. Akin si Isabel. Biniwang mo ang asawa ko! Yups! Uy, Hindi ka tinablan ng patalim. Hindi ka man lang nagalusan ng sasakin kita. Kampun ka nga ng demonyo. lumayas ka na kung ayaw mong ikaw ang tudasin ko, Dario. Layas! Napakasakit, Chief. Napakasakit. Naiintindihan kita, Dario. Sa halip na sumama sa akin ang asawa ko, yumaka pa siya kay Rufo. Pasapasa ang mukha mo. Hindi, walang alaga sa akin ang ginawang panggugulpi ni Rufo sa akin. Ang pag-agaw niya sa asawa kong higit na masakit sa akin. Ipagagamot kita. Hindi na, Chief. Pinara ko ang sasakyan mo nang makita kong napadaan ka dito sa highway dahil hindi ako papayag na maagaw ni Rufo sa akin ng asawa ko. Ihahatid muna kita sa inyo bago ako magpunta sa kinaroroonan ng asawa Chief, mo. sasama ako sa iyo. Dario, ikaw na rin ang nagsabing may kapangyarihan si Rufo. Hindi ako natatakot sa kanya. Pero Dario... Handa ko itay ang buhay ko. Mabawi ko lang asawa ko kay Rufo. Shana! Anak ka ng... Kontento ka na ba ngayon, Chief? Ha? Naghanap nga ako sa loob at labas ng bahay mo.
Pero, Pero, hindi mo ituloy. Pero, hindi mo talaga nakikita si Isabel, ha? At hindi mo siya makikita dahil wala rito ang babaeng yun. Sinungaling ka, Rufo! Dario! Diyan ka lang sa loob ng sasakyan! Chief, malamang itinago niyang asawa ko. Rufo, kapag hindi mo inilabas si Isabel, magkakahiyaan tayo rito. Gawin mo ang gusto mo, Chief. Nakapag-orasyon na ako, kaya Umaangat sa lupa ang mga paa ko! Dahan-dahan akong lumulutang sa hangin! tataas ka ng tataas hanggang gusto ko, Chief. Rufo! Ibaba mo ako! Kapag hindi mo ako binaba, papuputukan kita! Patataasin kita hanggang sa labas ng hanggang mamatay ka! Ibaba mo ako! Hindi siya tinatablan ng bala! Rufo! Ano ba? Ibaba mo ako, sabi! Sabi mo, ibaba kita? Okay, Chief. Ibababa kita lang bigla. Bigla akong bumulusok pabagsak! Wala akong kamatayan. Mamamatay ang sino mang kumalaban sa akin. Mamamatay sa bagsik ng kapangyarihan ng budo! Divina, babalik ako kina Rufo. Tay, bakit pa po kayo babalik doon? Ayaw na po kanya sumama sa inyo si inay. Wala sa sariling inay mo dahil sa pagkayuma sa kanya ni Rufo. At hindi rin kanyo tinatablan ng patalim na lalaking kinakasama niya. Oh, at pambihirang lakas niya. Kaya nagulpi niya ako. At hindi rin tinatablan ng mga bala. Muntik na nga niyang mapatay pati si Chief. Tay, kapag nagbalik po kayo doon kina Mang Rufo, para na rin kayo nagpakamatay. Paano anak? Hayaan na lang ba natin habang panahong magsamang nanay mo sa ibang lalaki? At tuluyan ang masirang ating pamilya? Rufo, bakit ka napangiti na sindihan mo ang mga nakatirik na itim na kandila? Isabel, hindi pangkaraniwang kandila ang mga death candles. Death candles? Mga kandila ito ng kamatayan. Kapag sinindihan ko ito at umusal ako ng death spells, sino mang taong isumpa ko ay isusumpa niyang siya'y isinilang. Sinong... Sino ang gagamitan ko ng mga death candles? Ang mga taong nagtatangka sa aking buhay. Si Dario? Oh, isang asawa mo sa buburahin ko sa mundo. Pero unahin kong mawala sa landas ko ang mas malaking tinik. Siya ang una kong pahihirapan. Hanggang sa mamatay sa bagsik ng kapangyarihan ng voodoo. Ano, Divina? Parang gusto nang magpakamatay ng itay mo. Opo, Chief. Kaya naparito ako sa presinto. Nagbabalak na naman po siya magbalik sa bahay ni Mang Rufo para mabawi ang inay ko. Hindi ko siya masisisi. Ako man ang lumagay sa katayuan niya. Gagawin ko rin ang lahat para mabawi ang asawa kong sumama sa ibang lalaki. Pero makapangyarihan po si Mang Rufo. Totoo yan. Napakahirap kalaban ng taong yon. Hanggang ngayon nga, makirot pa itong baywang ko dahil sa pagbagsak ko sa lupa. Dahil sa kagagawan ni Rufo. Ano po kaya ang mabuti kong gawin para mapigilan ko ang itay ko sa pagpipilit na mabawi ang inay ko? Kakausapin ko siya. Ang likod ko! Chef, bakit bigla po kayong nabuhat sa pinaupuan ninyo? Divina! Bakit parang namimilipit po kayo sa sakit? Biglang kumirot ng matindi ang likod ko! Bakit po kayo naguhukad ng
Anong uniforme ninyo? Parang may mga gumagalaw sa likod ko. May mga bukol po sa likod ninyo, Chief! Ha? Tinubuan ng mga bukol ang likod ko. Opo! Mga malalaking bukol na gumagalaw! Ano? Napakasakit ng likod ko! Sobrang sakit ng mga bukol na gumagalaw! Mamamatay na yata ako sa sobrang kirot! Madam Nitang, Dario, ngamutid na pa rito ka. balak ko sanang pumunta uli kay Rufo. Mahihirapan kang mabawi si Isabel. Kamatayan lamang ni Rupo ang makapagpapalaya sa asawa mo sa Gayuma. Hindi na nga ako natuloy sa balak ko dahil sabi ng anak ko, parang mamamatay na raw si Chief. Kaya napasugod ako rito sa'yo. Talagang mamamatay siya kapag hindi siya naagapang tulungan. Anong ibig nung sabihin, madam? Maliwanag ang nababasa ko sa aking mga binalasang baraha. Ginagamitan si Chief ng sumpa ng voodoo. Sumpa ng voodoo? Kapangyarihan ng dilim na lubhang makapangyarihan. Matutulungan mo ba si Chief? Gagawin ko ang lahat para kontrahin ang kapangyarihang nagpapahirap sa kanya. Kung hindi ako kikilos agad, tiyak na mamamatay si Chief. Isabel, may kumukontra sa kapangyarihan ng voodoo! Paano mong nalaman, Rupo? Namatay ang lahat ng sindi ng nakatirik na itim na kandila. Sindihan mo uli! Maiwan muna kita rito sa bahay. Aalis ka? Aalamin ko kung sinong kumakalaban sa akin. Baka makainkwentro mo ang mga taong nagtatangka sa buhay mo. Alam ko ang dapat kong gawin. Rupo! Walang maaaring pumatay sa akin, Isabel. Hindi ako kayang itumbal ang kahit sinong taong nabubuhay. Pero sino man ang aking kaaway, kayang-kaya kong patayin! Matapos akong magbudbud ng itim na pulbos sa aking buong katawan at mag-orasyon, kahit saan ako magpunta, walang makakakita sa akin. Dadaan mula ako sa bahay ni Dario. Aalamin ko kung ang hangal na yun ang nakagawa ng paraan para kontrahin ang aking kapangyarihan. Ha? May naliligo yata sa banyo ni Dario. Tay? Ang anak na dalaga pala ni Dario ang nasa banyo. Uy, walang saplot ang katawan habang siya'y naliligo. Kayo na po ba yan nasa labas, Tay? Masyado pong maalinsangan kaya naligo ako. Napakaganda rin pala ng mukha at katawan ng anak ni Dario. Mas maganda ba kay Isabel? Hindi niya ako nakikitang nakasilip sa kanya dahil sa kapangyarihan ng voodoo. Pero kitang-kita ko ang kahubaran niya. Kaakit-akit ang alintog niya. Lubhang kaakit-akit. Sino yan? Sino yan? Hindi nga niya ako nakikita pero nararamdaman niya ako. Nararamdaman ko. May tao sa labas ng banyo. Hindi ikaw ang itay ko. Alam niya? Nararamdaman ko na riyan ka. Pero hindi kita nakikita. Sino ka? Sino ka? Rupo? Rupo, ano nangyari sa lakad mo? Hanggang ngayon, nalakauwi na ako. Parang nakikita ko pa. Okay ba? Ang maganda niyang mukha. Ang walang saplot Rupo, niyang tinatanong kita. katawan. Kung hindi niya ako naramdaman at sumigaw siya,
Ang birat ng taong Magpipiesta to. ang mga mata ko sa kanyang ganda. Ano ba binubulong mo? Hoy! Isabel? Ano binubulong mo? Sabi ko, kumusta lakad mo? Nakita mo ba yung sinasabi mong kumukontra sa kapangyarihan mo? Hindi. Pero umuwi na ako dahil may naisip akong paraan para hindi ako magawang kalabanin ng kahit sino. Oh, Ito, aanin mo yung botelyang yan na may lamang tila langis. hindi pangkaraniwang itim na langis ang laman ng botelyang ito, Isabel. Langis ito ng kamatayan. Langis ng kamatayan? Eto. Ibubuhos ko ito sa lupa. At kapag ito'y aking naorasyonan, kahit anong pangontra ang gawin ng sino man laban sa akin, ay mawawala ng bisa at mapapatay ko rin ang gusto kong patayin sa buto. Oh, Madam Nitang, bakit tuminto ka na sa pagbalasa ng iyong mga baraha? Oh, bakit napapailing ka? Hindi ko rin maintindihan, Dario. Parang nawawala ng saysay ang ginagawa kong pagkontra sa kapangyarihan ng nagpapahirap kay Chief. Madam Nitang? Madam Nitang, Oh, Dario, Chief, ang likod ko. Madam Nitang, gumagalaw na naman ang mga malalaking bukol sa likod ni Chief. Namimilipit na naman siya sa sakit. Oo nga. Hindi ko na matatagalan ng matinding kirot na nararamdaman ko. Nagdidilim ng paningin ko. Chief, Mamatay na ako! Chief! Chief! Madam Nitang, tumirik ang mga mata ni Chief. Hindi na siya kumikilos. Patay na siya! Rupo, hindi ka ba naaakit sa akin? Ha? Oh, kakit-akit ka, Isabel. Eh, kasi hindi mo na ginagawa yun dati bago tayo matulog. May iniisip lamang ako. Nanhindi bago ako sa'yo. Hindi mabura sa utak ko ang kaakit-akit na anak ni Isabel. Kasi dati hindi ka Si naman Divina. ganyan. Mas maganda siya sa kanyang ina. At sa hiwa. Rupo, ano binubulong mo? Oh, wala. Wala, Isabel. Ang sabi ko, nabawasan na mga taong nagtatangka sa aking buhay. Sabi mo nga, wala na yung hepe ng pulis. At isusunod ko naman si Dario. Meron ka pa bang itim na langis? Ang langis ng kamatayan na yung oorasyonan? Wala na. At matagal ang proseso para magkaroon ako ng langis ng kamatayan. Pero, may paraan akong gagawin para mawala ang mga kaaway ko sa madaling paraan. Sa pagkawala ni Chief, nabawasan ang mga taong inaasahan ko makakatulong sa akin para mabawi ko si Isabel kay Rufo. Ba, si Rufo, magkukuble ko rito sa likod ng malaking puno para hindi niya ako mapansin. Ano kayang binabalak ng demonyong yan? Bakit siya pumasok sa sementeryo? Ayun. Tumayo siya sa harap ng punto ni Chief at tumakot siya ng isang dakot na lupa sa harap ng libingan. At kumuha siya ng mga lantang bulaklak sa ibabaw ng nicho. Palinga-linga pang hayop. Parang sinisiguro niyang walang ibang taong nakakita sa kanya. Mailap ang kanyang mga mata. Parang may binabalak siyang masama at malagim. Rufo? Oh,
Hindi ka ba matutulog? Magpahinga ka na, Isabel. At sinabi ko na sa'yo, kapag mag-oorasyon ako, huwag mo kong aabalahin, ha? Mag-oorasyon ka sa harap na isang dakot na lupa at mga lantang bulaklak? Oo. Kaya sinindihan ko na mga kandilang itim na nakatirik sa palibot ng lupa at lantang bulaklak. Rupo, nag-aalala ko. Baka mamaya balikan ako ni Dario. Wala na tayong dapat problemahin sa asawa mo. Malamang na Isabel. hindi titigil yun hanggang hindi niya ako nababawi sa'yo. Kapag natapos ko ang mga dapat kong gawin, matatapos na rin ang problema natin kay Dario. Mamamatay na siya. No. Madam Nitang, bakit nanlaki mga mata mo? Dario, malagim. Malagim ang nababasa ko sa binalasa kong mga baraha. Malagim? Tama ka. Totoo ang kinatatakot mo. May masamang balak si Rufo. Kaya kumuha siya ng mga lantang bulaklak at isang dakot na lupa sa libingan ni Chief. Madam, Malagim ang binabalak ni Rufo sa ating dalawa. ha? Kakilakilabot. Matapos ang isinagawa kong ritual at orasyon, susundin mo ang gusto ko, ang utos ko, sa ayaw at sa gusto mo. Saan man naroon ang iyong kaluluwa, pumarito ka! Chief! Chief! Rufo, ikaw ang may kagagawan sa wala sa panahon kong kamatayan. Chief, pumasok ka sa loob ng garapon. Bakit hindi ko matutulan ng iyong kagustuhan? Parang hinihigop ang aking kaluluwa papasok sa loob ng garapon. Ngayong nasa loob na ng garapon ang iyong kaluluwa, bihag na kita. Bilanggo ka na ng aking kapangyarihan. Alipin ko na ang iyong kaluluwa. Ako na ang iyong Panginoon. Hindi! Hindi mo matututulan ang lahat ng gusto ko, Chief. Hindi ako papayag maging alipin mo! Hindi kita maaaring kilalaning Panginoon! Susunod ka sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo! Kapag hindi mo ko sinunod, maghihirap ang iyong kaluluwa, Chief. Lalo kung kakalugin ng garapon. At sa bawat pagkalugbo sa pinaghalong berdeng tubig at pulang langis na nasa loob ng garapon na kinakukulungan mo, maghihirap ka na. Daig mo pa ang nasa impyerno. Hindi ako dapat tumigil sa pagbalasa ng mga baraha kahit malalim ang gabi. Nanganganib ang buhay ko. Kailangan gawin kong lahat para kontrahin ng kapangyarihan ng voodoo. Madam Nitang, Chef! ipagpatawad mo. Bakit nagpakita ka sa akin? Ang iyong kaluluwa ba ang inutusan para?
Oo, Madam Nitang. Ang kaluluwa kong inutusan ni Rufo para patayin ka. Kaluluwa ka! Pero nagawa mo kung sakalin! Bitiwa mo leg ko, Chip! Hindi ako mukul nga! Mamamatay ka, Madam Nitang! Mamamatay ka! Rufo? Masaya ka yata. Tama, Isabel. Talagang masaya ako dahil isa na lamang tinik sa landas ko ang nabura sa mundo, ha? Si Dario? Hindi. Ang faith healer na kumukontra sa kapangyarihan ko. Oh, akala ko... Magkakatotoong inaasahan mo. Ang asawa mo na ang isusunod ko. Napapatayin. Naniniwala ako sa'yo. Oh, bakit inilabas mo yung malaking garpon? Isabel, anong nakikita mo sa loob ng galapon? Berding tubig at itim na langis. Ano pa? Wala na. May kaluluwang nakabilanggo sa loob ng galapon, Isabel. Kaluluwa? Oh, ang kaluluwa ni Chief. Ang alipin kong kaluluwa na muli kong uutusang pumatay. Ano po, Itay? Batay na si Madam Nita? O, Divina, biglaan ang pagkamatay niya. Tulad ng nangyari kay Chief. Tay, hindi po kaya... Malamang, kagagawa na naman ni Rufong lahat. Wala pong pangimi sa pagpatay ang taong yun. Kaya nga gagawin ko lahat para matapos ng pagsasabog niya ng lagim. Dario, Ah, ano? Tay, may unti-unting lumilitaw po rito sa kwarto na puting usok na hugis tao. Hugis lalaki. Kaluluwa ni... Chief? ako nga. Chip, tulungan mo ko para matapos ng pagkakalat ng lagim ni Rufo. Ang buhay mo ang tatapusin ko. Chip! Patawad, Dario! Iwan mo! Kaluluwa! Wag! Pagpasakalin ang itay ko! Wag po siyang patayin! Mamamatay itay! Mamamatay niya! Itay! Itay! Binitiwan na po kayo ng kaluluwa! Unti-unti na po siya naglaho! Itay! Itay, ligtas na po kayo! Ligtas na... Itay? Itay! Itay! Rufo, Panginoon! Panginoon ang itawag mo sa akin! nasunod ko na ang utos mo. Napatay ko na si Madam Nitang. Sinabi At si na Dario. tawagin mo kong Panginoon. Huwag mo alugin ang garapon! Huwag mo nang alugin ang bendang tubig at punang langis! Hirap na ako, Panginoon! Ganyan. Matuto ka, Chief. Nasunod ko na ang gusto mo. Pumatay na ako ng labag sa loob ko. Palayain mo na ang kaluluwa ko para magkaroon na ako ng katahimikan. Maawa ka na sa akin. Maawa ka, Panginoon. Hindi. Habang panahon kong magiging alipin ng iyong kaluluwa, habang buhay kang magiging alipin ng kapangyarihan ng voodoo. Dario, Madam Nitang, huwag kang lumuha. hindi matahimik ang aking kaluluwa. Pareho tayo, hindi magkakaroon ng katahimikan.
gaya ng mga ibang kaluluwa na narito sa kawalan. Paano tayo magkakaroon ng katahimikan? Kapwa tayo naging biktima ng pagpaslang ng kabuhungan ng isang taong may sa demonyong kapangyarihan. Si Rufo, Oo, Madam Mitang. Dahil sa kanyang kagagawan, maaga tayong pinawian ng buhay. dapat niyang pagbayaran ang kanyang kabuhungan. Wala tayong kakayahang pigilan ang kanyang kasamaan. Kampor ng dilim si Rufo. At lahat ng kapangyarihang itim may katapusan. Paano, Madam Mitang? Paano matatapos ang kabuhungan ni Rufo? Paano mawakasan ang pagsik ng kapangyarihan ng voodoo? Jalasa Rapa. Sinabi lang huwag mo kong aabalahin sa ginagawa kong ritual at orasyon, Sabel! Ang asul na likidong laman ng botelyang isinaboy mo sa hangin. Iwan mo ko! Likido yun ang gayuma! Sabel! Bakit ka gumagamit ang kapangyarihan ng gayuma? May ibang babae kang kinahumalingan na iyong gagayumahin. Anong... Matapos kong iwan ang pamilya ko para makisama sa'yo, ipagpapalit mo ako sa iba! Sabel! Ibabasura mo na ako at makikisama ka na sa iba! Hayop ko! Hayop ko! Ay! Yan ang nararapat sa'yo para lamang tumigil ka! Manggayuma man ako at makisama sa ibang babae, wala kang magagawa. Ano man ang gawin ko, hindi ka maaaring tumutol. Hindi mo ako maaaring iwan. Sayo at sa gusto mo, makikisama ka sa akin. Dahil pag hindi, masasaktan ka sa akin. Mapapatay kita! Ano yun? Parang naririnig kong boses na tinatangay ng hangin. Boses ni Rufo na tumatawag sa akin. Lumabas ka sa inyong bahay, Divina. Ano itong nangyayari sa akin? Hindi ko matutulan ng boses na parang naririnig ko. Magpunta ka sa akin. Si Rufo. Oo, Rufo. Hintayin mo ko. Darating ako. Divina! Inay? Bakit narito ka? Ako ang nagpapunta sa kanya dito, Isabel. Rufo, huwag mong sabihing anak ko ang... Oo. Si Divina. Siya ang pinag-ukulan ko ng ritual at orasyon. Hindi ako papayag! Sinabi ko na sa iyo, Isabel, wala kang magagawa para tutulan ang lahat ng gusto ko. Divina, hindi ka dapat paborito. Umalis ka na. Dali, umalis ka na. Umuwi ka. Hindi, Inay. Makinig ka sa akin. Sundin mo ko. Kailangan ako ni Rufo. Kailangan ko siya. Oh, Divina. Divina, huwag kang yumakap sa kanya. Balik ka. Iwan mo ko, Inay. Lalayo kita sa lalaking niya na gumayuma sa'yo. Iuwi kita. Sabing bitiwan mo ko. Lumabas ka muna, Isabel. Magbantay ka sa labas para walang maka-estorbo sa amin ng alam. Ayok ka. Sa ngayon, si Divina na ang reyna sa bahay na ito. Hindi na ikaw, ha? Kaya lumabas ka na, Isabel! Huwag mong pakialaman ang anak ko!
Ngayong narito na tayo sa kwarto, wala lang makakaistorbo sa atin ni Mina. Magubat ka na. Bago kita angkinin, gusto kong muling pagsawain ang aking mga mata sa kahubaran mong labis na nakaakit sa akin, ha? Sige na. Oo, Rufo. Lahat ng gusto mo, gagawin ko. Lahat. Sino nagbukas ng nakatarangkang pinto? Ako, Rufo. Kaluluwa ni Chip! Paano nakatakas ang kaluluwa ni Chip sa ganap pulang belting tubig at pulang langis? Kailangan ko yun para mabihag at maibilanggo ko uli doon ang kaluluwa ni Chip! Rufo! Hindi. Ang kaluluwa ni Natario at Madam Litang. Naparito kami para tapusin ang pagkakalat mo ng lagim. Pagbabayaran mo ang lahat ng iyong kasamaan. Hindi. Wala kayong magagawa laban sa akin! Ganoon. Wala kaming kakayahang kandiin ka dahil kami mga kaluluwa na lamang, ganun ba? Ngunit hindi ang kaluluwa ni Chief. May kakayahan siyang pinsalain ka dahil sa kapangyarihan ng voodoo na pinagkaloob mo sa kanya. Kaya, pinakawalan namin ang kanyang kaluluwa sa pagkakabilanggo. At kaya ipinatapon namin sa kanyang berdeng tubig at pulang langis na nagpapahirap sa kanya. Kaya napipilitan siyang sumunod sa mga utos mo. Hindi! Hindi mo na mapapahiran ang kaluluwa ni Chief, kaya hindi mo na siya mautusan. Wala na siya sa ilalim ng kapangyarihan mo. Kaya makakaganti na ako sa kabuhungan mo, Rufo. Wag! Chip! Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon muli makapagsabog ng lagim. Tatapusin ko na ang buhay mo! Wag! Inay, salamat. Nagbalik na po kayo sa inyong sarili. Ikaw man, Divina. Sa pagkamatay po ni Mang Rufo, pareho tayo nakakawala na sa kanyang gayuma. At nagkaroon na ng hustisya ang pagkamatay ng itay mo, ni Madam Anitang at ni Chip. Magkakaroon na po ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa. Oo, anak. At hindi na mauulit magsabog ng lagim ang kapangyarihan ng voodoo. Sa kasalukuyan, maaaring may mga voodoo supplies pa rin ibinibenta sa mga tagong lugar. Subalit, mayroon pa kayang maglakas loob gumamit ng kapangyarihan ng voodoo na nag-aanyaya at naghahatid ng lagim. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Voodoo. Sa isa na naman, gabi